hindi ka po pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ang pinapanginoon na po ngayon ng mga KNP, lalo na ni Daniel Rason at ng kanyang asawa, paano hindi papanginoon nung pok niyang asawa, masyado silang sabik sa kayamanan at kapangyarihan. Pero mo saan ka nakakita? Si San Pedro, merong asawa yon. Binanggit ba yung pangalan ng asawa ni San Pedro? Pinasalamatan ba yung asawa ni San Pedro? Hindi. Bakit ngayon pinapasalamatan nyo na si Arlene Rason? Salamat po sa Diyos, Kuya Daniel, Ate Arlene, sa inyong pag-akay sa amin. Taga-akay na pala itong si Arlene Rason. Tapos yung asawa mo, pina-enhance lang niya yung ilong niya. Bumagay. Nagalit. Ang dami kong kilalang mga kapatid na nagpa-enhance ng ilong Ang Exeter po ba sa Sydney, Australia, na binabanggit ninyo, Brad Sunny at Brad Badong, ay sina Brad Fernan at Sis Ina. Hindi ko po kilala itong si Brad Fernan at Sis Ina. Ito po ba Diakono po ba yung, ano po bang pangalan ng Fernan na Diakono? Ay, yung Diakono na, na nag-exit. Ano po Diakono siya na dumating ako sa 2012. Tama po ba, Fernan? Opo, pero secretary, Sis Ina. Yung asawa po. Opo, Sis Ina ba? Yun. Opo. Mga kapatid. Kapatid, hindi ko po kino-confirm na totoo na kung sila nga po 'yon, pero may nagbanggit ng ng asawa, so medyo naliliwanagan ko na ng totoo ngayon ng konti. May mga marami silang alam ko may marami pa dito. Kaya wala lang po talagang nagulat na lang po. Kahit sa inyo nagulat din ako. Kailan po ba kayo, Brad, nagsimulang mag-exit? Hindi ko pa lang kung ano year. That was January 4, 2025. Just the early this year. Kaya talagang na-shock ako. Akala ko talaga prank. Alam niyo yun? Akala ko prank. Then lately, nung mag-live kayo ng salta, yun nga po. Talaga sinundan ko yun. Sabi ko, ano po, paano po nangyari? Kayo na-interview ko. Nasuspindi po kayo or umiksit lang kayo? Paano po nangyari? Hindi po ako suspindido. Kasi po, meron pong kapatid na merong house and lot sa Highview. Yeah. Pinabebenta niya po yung property niya, yung house and lot niya. So ako naman po, inilapit ko po doon sa father ni Daniel Rason. Mahal po kasi ako nung father ni Daniel Rason. Mahal po ako nun. Tapos nung naibenta ko sa kanila, ewan ko ba bakit napakalalim ng inggit sa akin nung mother ni Daniel Rason, ni Beth Rason. Napakalalim ng inggit niya. Even before Brother Eli's death. Kasi mahal din ako nung matanda ni Brother Eli. Lagi nila akong pinapasama, lagi nila akong ginagawa ng kwento. Tapos, naibenta ko yung property. Ang ginawa nitong mother ni Daniel Rason, siniraan ako dun sa seller na ganito ako. So, gumawa sila ng kwento. Kinuntsaba nila yung Noli Saballa. Kaya nga tinawagan ko si Noli Saballa, pinagsisigawan ko. Hindi ba totoo, Noli Saballa, na pinagsisigawan kita nung tinawagan kita sa phone? Sinabi mo sa akin, wag mo ako sisigawan. Hindi kita sinisigawan, sabi kong ganyan. Bakit mataas ang boses mo? Kasi tanga ka, sabi ko. Dahil tayo ng Panginoong Jesucristo, sakdal. Ito pong pananampalatayang itinuturo ni Daniel Rason, mabaho, marumi, mga kapatid. Biruin mo, tinutuligsa natin yung mga Katoliko na pinuposisyon nila yung larawan ni Maria, larawan ni Kristo, larawan ni ganito. Pero pumayag kayo na iposisyon yung larawan ni Daniel Rason sa piyesta ng Diyos. Napakita nyo lang na Diyos talaga si Daniel Rason. Yan ang pakilala ni Daniel Rason, na Diyos siya. Ang pangit naman, ang sagwa namang Diyos yan ni Daniel Rason. Biruin mo, mabaho yung paa. Tapos yung ilong sabog.
yung mata nakabural. Bural kasi, Kapampangan kasi ako, brother. Ayun. So, brother Johnny Diaz ng Gold Coast. Expect mo na po after this live or siguro during this live marami nang magme-message sa'yo na mga Exeter and Closet dyan sa Australia. At yung panawagan mong namimiss mo sila, baka bukas pupuntahan ka na nila dyan. May dalang tubo. Oo. Ay, Masaya, nako. masaya na po kayo, Brad Johnny? Sunny po, sunny. Brad Sunny, masaya na po kayo? Ah, masaya, masaya, masaya po dahil nasabi ko yung gusto ko sabihin sa kanila na Ayun. namimiss ko sila. Ayun, namimiss. Okay. Mga kapatid na mga Exeter dyan sa alam nyo na, Exeter na po si Brad Sunny Diaz at saka yung kanyang asawa. So, pwede nyo na po silang puntahan. Pwede na po kayong mag-banding. Welcome daw po kayo sa bahay nila. Kahit sino naman, welcome. Ayan. Sige po, Brad, meron pa po kayong gusto sabihin, Brad Sunny? Wala na po. Actually, hindi naman daw ako magsasalita kaso. Yun nga, yun lang naman. Yun lang naman ng ano ko. Wala naman po tayong masamang ah, kahit wala naman tayong masamang iniisip Pinapa. na Yes. kahit kanino po sa kanila, kahit kala kahit kaninong manggagawa, kahit kaninong PNP, kahit kay Brad, Daniel, kahit hindi ako kakilala niya. So wala naman po, wala naman pong Ang linis kaso lang po nyo, brother. talagang ha? Ang linis nga po ng puso nyo. Kahit na ano po, doon lang po talaga ako bumabase sa mga nasanay lang siguro po ako sa aral ni nung una po nila Brad, Ellie na yun po yung talagang yung kahit na break time makikinig ka sa yung tanungan portion po naalala Consultation. niyo, Oh, yung consultation. Actually mas gising ako pagka consultation dahil nakikita ko kung paano yung mga sitas po kasi katulad mas marami ako naiintindihan lalo akong nagigising sa sitas Aha. kesa sa mga paulit-ulit na paulit-ulit na ay hindi ako nagpapatama dahil hindi ako nagpapatama na paulit-ulit na dahil po parang umikot lang po sa isang Talata. po na yun nga po na hindi ko alam kung paano pero yun lang po wala po akong kahit kalabrad Resty na medyo kalabrad Resty po nakasama po namin minsan sa halos isang lugar lang din po tinutulugan namin dati na sa Canberra. So wala naman din po akong masamang kalabrad Resty kalabrad kahit sinong manggagawa. So, yun lang po. Kaya lang po tayo dahil yun nga, gawa na rin po siguro ng yung Maraming nanonood ngayon ng mga brother, na mga Exeter dyan sa Australia. Mga kapatid, na Exeter, kontakin nyo na po si Brad Sunny Diaz. Ayan, confirm po na Exeter po sila. Kagaya po nung sinabi niya, wala akong masamang tinapay. Kahit na pinahiya kami, kinonfront kami in public, wala ako, I understand. Iniisip ko, baka gutom lang siya, baka pagod lang siya, etc. Ganyan puso ng mga kapatid na Exeter. ganun naman po talaga pagka ang hirap lang po talaga. Pero hanggang ngayon naman po, sabi ko nga doon lang po ako sa mga bata na sana kung paano dati po kasi medyo talagang
dapat yung mga, kasi hindi naman po, hindi naman din ako ganun kagaling sa Biblia, hindi naman ako kasing galing ng iba. Kaya sabi ko, yung mga bata na lang kako sana na ano nila. Lately, nung makita ko nga rin yung mga, sabi ko, may ganito pala kako, napakinggan ko yun sa inyo, yung mga inilabas niyo. Kaya, bahala, nakako sila. Sabi ko gano'n, baka ako niloob na rin din na hindi na lang din mag-ano. Buti na lang po, hindi po natuloy yung yung mga anak niyong maging member kasi baka yun pa yung pagmulan ng pagkakawatak-watak ng pamilya ninyo. Kasi merong mga kapatid na itinakwil yung mga magulang nilang Exeter eh. And yung mga bata naman po ay nakikinig naman po sa akin. Gawa ng, yun nga, sabi ko naman sa kanila, pwede naman silang, sabi ko mag-18, 18, 19 na isa, sabi ko. Wag lang kayo sabi ko sa kanila, basta alam niyo yung kasi isa, marunong magtagalog, marunong pang magtagalog, kaya nakakapakinig kay Brad Eli nung araw, yung mga Ayun. So, yun lang po. Sana sa mga kapatid na hindi po ako pinapansin. Wala po akong galit sa inyo. Kung may nadidinig po kayong mga maling salita na akala ay galing sa akin, panigurado po hindi po sa akin nanggaling yun dahil kahit kailan di naman po ako nagsalita ng pangit sa mga kapatid. Dahil minsan po kasi may mga tao na yung nagbibigay ng kanilang opinion, pagdating doon sinabi mo na, kaya sabi ko baka kami mga ganon, inisip ko na lang din na ganon. May isa kasing kapatid din minsan na binigyan ka ng binigyan bigay sa akin ng alak din na nag-report ng alak. Sabi ko ganon. Minsan ayun po, kaya pasensya na kung may nabanggit po ako na hindi ka nais-nais nung araw, nung mga time na magkakasama tayo, patawad naman po sa mga yun. Pero misa po pala biro ako, pero wala naman po akong, kasi po galing ako wala akong intention. Ano lang po, ganun. Minsan pagka nagpo-post ako, baka sabihin nyo nagyayabang ako. Hindi naman po ako nagyayabang. Natutuwa lang po kasi dati wala kaming ganun. Ipinost ko lang po dahil katulad yung mga minsan po, baka kung nayayabangan sila sa amin dahil minsan nagpo-post ako ng sasakyan, nagpo-post kami ng ganito. Baka po nayayabangan, hindi ano lang po kami, natutuwa lang po kami dahil po kami galing sa hirap po kahit papaano nagkakaroon ng kaunti, natutuwa lang sa accomplishment po namin. Hindi po Accomplishment yun. Ano yun, hindi makakatulong yun sa iba to inspire them na galing kami sa hirap, kaya nyo rin yun. Kaya nga po, yung mga totoong nakakakilala sa amin, na-inspired po sila. So, yung matawag sila, paano nyo po ginawa, ganun to. Kaso, siyempre, hindi naman natin mapiplease ang lahat. Kaya, yun. Kaya, pasensya na lang mo. Sila nga, abuloy ng mga kapatid, nagpapasasa sila. Pero mo, paano ka nagkaroon paano ka naka-acquire ng property na worth 1 billion pesos sa La Vista? Yun nga po. Pagdating po sa abuluyan at wala namang ayoko magsalita sa mga ganyan dahil dahil sabi ko nga kahit sa yung mga toka na yan, yung mga target na yan, nung araw pa may mga nadidinig na ho, pero sabi ko ayokong makialam kasi baka ako pagmulan pa nung araw kasi. Yes. Pero parang may mali. Yun lang po, parang minsan nararamdaman mo may mali. Kaya sinasabi ko minsan dati nung araw, sinasabi ko sa misis ko na, kung huwag ka na lang magsalita. Para kasi magiging masama pa yung abuli mo o ganito. O kaya huwag ka na lang mag-abul. Huwag ka na lang magbigay. Kasi pagka nagbigay ka pa, napapasama pa. Kaya magbigay ka ng malaki ka ako. Ganun araw po yun.
Mm. Actually, ganyan nga yung ano, nung dumidestino pa ako. Hindi naman lahat ng pinababa ng ano ng distrito ng sentral, ibinababa ko sa mga kapatid. Lalo na kung ang kapatid yung lokal mo mahihirap lang naman. Ibababa mo ba yung mga tulungan? Hindi naman kung talagang sa Diyos tayo, bakit ano? Pulubi ba ang Diyos natin? 'Di ba? Ba't hindi tayo magtiyaga doon sa doon sa kaya natin? Si Kristo nga Diyos yun na nagkatawang tao. Pero nagano ba siya? Gumawa ba siya ng pera? Nagmilagro ba siya? Hindi. Tama lang. Yung sa tama lang yung na kailangan lang nila. Sinisingil sila ng buwis. Sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, pumunta ka sa sa dalampasigan. Yung unang isda na maano mo, kunin mo yung barya yung denaryo na nasa bibig niya. Yung sa bibig ng isda. Ngayon, ang ginagawa nilang gatasan ng mga kapatid. Ano yung Tapos, pagkita? nagpapasasa sila sa pera ng mga kapatid. Pero mo pera ng may pera, hindi ba kayo na niyan? Hindi kayo na kokonsensya niyan? Hindi niyo naman pinaghirapan, samantalang napakaraming mga kapatid na tinitipid nila. Pero mo, nakita ko si Brad Ferdinand Monje, si Brad Peter Parker na dating group servant sa Macau. Biruin mo, hindi niya na ibigay yung gustong kurso ng anak niya. Dahil devoted kasi yung mga kapatid Itong si Brad Peter Parker, kilala ko to I was one of the designated worker during that time when he was in Macau. So I know Brother Peter Parker and I know his faith. Alam ko kung paano siya magbigay. Biro mo, bike lang simpleng bike lang, hindi niya naibili yung tatay niya. Dahil mas inuuna niya yung gawain. Tapos, ngayon, como hindi nyo na napapakinabangan, parang tain na lang yung mga kapatid na dating pinakinabangan ninyo, na ginatasan ninyo ng milyon-milyon. Yeah. Ayun. Ang hirap. Pagdating sa pera talaga, mahirap hirap magsalita. Totoo po yan. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, you cannot serve two masters. Hindi ka po pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ang pinapanginoon na po ngayon ng mga KNP, lalo na ni Daniel Rason at ng kanyang asawa, paano hindi papanginoonin nung pokpok niyang asawa biruin mo, hindi naman siya laki sa well-off na family. So, sila, na paano bang tawag doon? Masyado silang sabik sa kayamanan at kapangyarihan. Pero mo saan ka nakakita? Si San Pedro, merong asawa yon. Binanggit ba yung pangalan ng asawa ni San Pedro? Pinasalamatan ba yung asawa ni San Pedro? Hindi. Bakit ngayon pinapasalamatan nyo na si Arlene Rason? Salamat po sa Diyos, Kuya Daniel, Ate Arlene, sa inyong pag-akay sa amin. Taga-akay na pala itong si Arlene Rason. Mahal yun. Alam mo ba yung kilay ni Arlene Rason, Brad Sani? Alam ko bawal. Ba't di sinuspindi? Tapos yung asawa mo, pina-enhance lang niya yung ilong niya. Bumagay. Nagalit. Ang dami kong kilalang mga kapatid na nagpa-enhance ng ilong Pero hindi naman sinuspindi. Ano bang masama doon? Tama yung analysis mo, Brother Sani Diaz. Yung bang ilong na pina-enhance at saka yung ngipin na pinalagyan ng veneers, anong difference nun? Kahit na pustiso lang nga po, sabi ko nga, hindi ko rin po asan po yun. Asi po ako, minsan naghahanap din po ako ng para bang katwiran, kasi yun ay tinuro sa katwiran po Yeah. Sabi ko nga minsan sabi ko,
dahil ba, ano to, hindi mo na masasabi na, minsan gusto mo na sabihin na, hindi mo alam kung inggit o ano, mahirap na rin magsalita eh. Inggit lang Nainggit sila, Brad kasi, Sunny. nainggit o kasi bumagay, kasi nabago Oo. yung itsura, parang ganito, eh, hindi. Pagka nakapag-ipon ka ako ng pera, magpapa-enhance ako ng ilong. Wala naman po problema. Sa akin naman, sabi ko, wala naman po, ano. Sabi ko, Oh. Kamukha nga ni Raisa Sinon si sister. sinundo po yung yung anak kong 14 years old, nagtatrabaho na sa 14, nagtatrabaho sa Kmart after school. So sinundo po ngayon. Ayun, Yun. salamat sa Diyos, Brad Sunny Diaz, sa iyong time. At alam ko, narinig ka ng mga kapatid na Exeter at Closet. Dyan May sa nag-comment nga po eh. Kanina, nabasa ko parang, binabasa ko yung comment. Binanggit yung pangalan nga nung binanggit yung yung sinabi kong tiga Sydney. Binanggit yung pati, palagi ko alam neto dahil binanggit niya pati yung asawa eh. May pangalan din eh. oh, Pinangalanan niya eh. sabi ni Busker Stories, ang Exeter po ba sa Sydney, Australia, Hindi ko alam kung nagtatanong siya. nyo, Brad Sunny at Brad Badong, ay sina Brad Fernan at Sis Ina? Tama po ba? Hindi ko nga po alam bakit alam, parang hindi ko alam kung alam din, parang may alam siya na konti lang alam ko, may alam din siyang konti kasi may question mark. Kasi hindi ko naman binanggit yung pangalan ng asawa, pero binanggit niya. Oh. Baka po, tingnan po natin mamaya kung sino ka man, brother o sister, kung ano ka man, ano man identity mo o gender mo, kontakin mo na lang si Brad Sunny Diaz. Kasi pare-pareho naman kayong nasa Australia eh. Kontakin nyo na lang po ba? Babasahin ko po ulit yung comment niya. Ang Exeter po ba sa Sydney, Australia, na binabanggit ninyo, Brad Sunny at Brad Badong, ay sina Brad Fernan at Sis Ina? Hindi ko po kilala itong si Brad Fernan at Sis Ina. Ito po ba na po sila. Diakono po ba yung ano po bang pangalan ng Fernan na diakono? Ay yung diakono na na nag-exit. Alam po diakono siya na dumating ako sa Fernan 2012. po yung, tama po ba, Fernan? Opo, pero secretary, Sis Ina. yung asawa po. Opo, Sis Ina ba? Ayun. Opo. Mga kapatid. Kapatid, hindi ko po kino-confirm na totoo na kung sila nga po 'yon, pero may nagbanggit ng pangalan ng asawa, so medyo naliliwanagan ko na ng totoo ngayon ng konti. Okay. Sige po, brother. So baka kasi hindi ko naman po sila nakausap ng personal, nadinig ko lang. So since na binanggit niya yung pangalan ng asawa, so parang medyo lagpas na sa 50-50. Tapos yun nga po. Sige. Kung sino ka man kapatid na Busker Stories, paki-contact nyo na lang po si Brad Sunny Diaz. Kausapin nyo po. Baka pareho nyo yatang kilala itong si Brad Fernan at si Sina. Oo nga po. May mga marami silang alam ko marami pa dito. Kaya wala lang po talagang nagulat na lang po. Kahit sa inyo nagulat din ako. Kailan po ba kayo, Brad, nagsimulang mag-exit? Hindi ko pa lang kung ano year. That was January 4, 2025. Just the early this year. Kaya talagang na-shock ako. Akala ko talaga prank. Alam niyo yun? Akala ko prank. Then lately, nung mag-live kayo ng salta, yun nga po. Talaga sinundan ko yun. Sabi ko, ano po, paano po nangyari? Kayo na-interview ko. Nasuspindi po kayo or umiksit lang kayo? Paano po nangyari? Hindi po ako suspendido. Kasi po, meron pong kapatid na merong house and lot sa Highview. Yeah. Pinabebenta niya po yung property niya, yung house and lot niya. So ako naman po, inilapit ko po doon sa father ni Daniel Rason. Mahal po kasi ako nung father ni Daniel Rason. Mahal po ako nun.
Tapos, nung naibenta ko sa kanila, ewan ko ba, bakit napakalalim ng inggit sa akin nung mother ni Danya Rason, ni Beth Rason. Napakalalim ng inggit niya. Even before Brother Eli's death. Kasi mahal din ako nung matanda ni Brother Eli. Lagi nila akong pinapasama, lagi nila akong ginagawa ng kwento. Tapos, naibenta ko yung property. Ang ginawa nitong mother ni Danya Rason, siniraan ako dun sa seller na ganito ako. So, gumawa sila ng kwento. Kinuntsaba nila si yung Noli Saballa. Kaya nga tinawagan ko si Noli Saballa, pinagsisigawan ko. Hindi ba totoo, Noli Saballa, na pinagsisigawan kita nung tinawagan kita sa phone? Sinabi mo sa akin, huwag mo ako sisigawan. Hindi kita sinisigawan, sabi kong ganyan. Bakit mataas ang boses mo? Kasi tanga ka, sabi ko. Naku, pagka tama Ganun. ako, kahit matanda ka, pagka alam kong tama ako, ngayon, pagka alam kong mali ako, kahit bata ako, suko ako. Alam na alam kong mali, biro mo, pinasama nila ako, tapos ang masama pa, kaya ako na-trigger na mag-exit na, napatunayan ko, kasi sa demonyo itong si Danya Rason eh. Biruin mo, pinagsilbihan ko sila ng mahigit 2 dekada ng buhay ko, ni isang serbisyo hindi ko man nagawa sa pamilya ko, sa mga magulang ko, na nagpalaki sa akin. Tapos, ipinagkalat ni Danya Rason na lumalaban na daw ako sa mga aral, lumalaban na daw ako sa aral. Sabi ko, patunayan ninyo, meron akong nilaban ng aral. Papatunayan ko, kayo ang manlalabag ng aral. Doon na po ako na-trigger. At doon ko napatunayan sa demonyo itong iglesia na to. Ako naman po, kaya naman po ako katulad ngayon. Hindi naman po ako lumabas. I mean, lumabas ako ng mukaan. I mean, kaya ako ngayon nakikipag-usap ng ganito dahil ako yung taong palagi gusto ko yung pag may tanong kasi ako sa sarili ko, gusto ko para bang hindi ako mapakali na Opo. gusto kong masagot. Gusto kong masagot. At gusto ko pag nasagot pagka I mean, yung nararamdaman ko para bang sinasabi mo, like for example, ay yung ganun katulad ng mga ganun. Ah, gusto paano ba sasabihin? Curious kasi ako, kaya Curious. ako nandito. Kaya ako ngayon actually nagtatanong ako ngayon. Para nagtatanong ako para bang yung mga katulad nung sinasabi yung Area 50 52. something, 52 na may alak, katulad nun, ano ba yun? Para bang malaking question mark. Kasi may connection sa alak, tapos may connection din ako sa pag-inom, pero hindi mo ako lasenggo. I mean, sinabi ko na nga 2 to 3 shots, that's it na ako. Or sometimes 1 lang, hindi naman everyday. Nagkataon lang talaga, inamin ko sa manggagawa kasi ginawa ko naman talaga. So, ganun ang ano. So, yun yung mga ano, tsaka po yung, may mga question din naman po ako. Kaya ako ngayon humaharap kasi ang hirap naman magtanong hindi ko kasi ugali yung ano eh, pagka ano eh, gusto ko humaharap ako pagka may tanong ako. Kaya ayoko nung ano lang po. Katulad nun, wala ako. Sabi ko nga po sa inyo, ulitin ko, wala po akong laban sa unang-una sa aral. Aral is aral talaga. Yan na yun, ano ginamit ko na lahat yan pati sa ano. Siguro, hindi, medyo may ang dating lang sa akin, may palabiro ako, pero in reality, hindi naman po ako ganun hindi naman po ako ganun kasama. Kilala naman din po ako ng mga ibang kapatid na hindi naman po kami ganun. Nagkataon lang talaga na talagang suspindido kami na bago ko kayo makilala, suspindido na kami. Matagal na. So, matagal na rin hindi nakakadalo. Minsan, nung una, binibigyan nila ng hook up yung anak ko. So, simple lang. Sabi ko, patay mi camera para makapakinig din ako. So, andun pa rin naman ako eh. Yung time na yun, siguro mga last year or 2 years ago, tuwing bibigyan nila ng hook up yung mga bata sa KNC,
Ako nasa gilid lang ako, nakikinig naman ako. So, hindi na ako, kasi alam ko suspindido ako. Baka ano eh, ayoko na rin ng ibang ano. So, wala akong, ibig sabihin, no, it means, ang point ko ron, wala akong kontra sa aral, wala akong kontra kay wala akong masamang iniisip kay Brad Daniel, wala akong iniisip sa abuluyan, wala akong iniisip sa mga manggagawa, at lalo-lalo na sa mga kapatid na ng mga nakasama ko. Yun lang po. So kaya ako nandito ngayon dahil nga po na yung mga tanong ko area 59 kasi hindi naman nila ipinapaliwanag. 52 lang, Brad. Inihintay ko nga po. 54. Inaano ko nga po, inihintay ko lang po yung baka po may sumagot. Nagtanong ako sa kapatid kung kilala kayo. Hindi, tapos sinend ko yung video nyo, yung time na hindi naman nila mabuksan. Ang inaano ko, kaya ako nagtatanong sa kanila, baka may paliwanag naman po si Brad Daniel o kung sino man po manggagawa yun na binabanggit nyo. Kailangan, nag-ano lang po ako na baka meron silang sagot sa mga isinasabi nyo. Ang sagot po ni brother dun sa mga kumakalat na mga pictures na nagtitinda ng alak sa mga restaurant ni Brother Eli dyan sa Brazil at saka yung Area 52 na nightclub is artificial intelligence at saka edited. Okay. Ang daming mga kapatid ang daming mga kapatid na nakapunta sa even shoutout pala, sinashoutout ko lahat ng mga closet dyan sa sambahayan sa Brazil. Ang daming closet dyan sa sambahayan sa Brazil. Balita ko. Kasi pagka sorry po ako po. Kasi po naalala ko lang po kay Brad Ellie nung araw, kapag po may testigo isa o tatlo, binibigyan nila binibigyan niya ng patotohanan. Ano patawag doon? Yeah. Basta binibigyan kung sabi ko, marami nagsasabi. Sabi ko, paano ba to? Marami nagsasabi na ganun. Kung may nagpapatotoo, sabi kong ganun. Pinagtitibay pagkakaraming saksi. Yun nga po. Ako po hindi ako paano sasabihin to? Ang akin ay pagtatanong lang kung bakit ganun. Hindi po ako yung nag-iinganyo na nagsasabi na totoo pala. Nagtatanong din po. Isa lang po ako sa mga nagtatanong po. Kaya po ako humarap ngayon, dahil gusto kong magtanong ng harapan, ayoko naman po magtanong ng patago. Bakit ko ba itatago? Wala naman ako sasabing mali. Correct. Wala rin naman ako sinabing masama sa kanila. Correct. At ang hinihingkahit ko nga sa kanila isang hi lang sa akin, masaya na ako. Yan. Mga kapatid. Ganun lang naman po sila. Pumunta sila rito, ipagluluto sila anytime or magsabi sila, absent ako. Ganun ko po sila kabis mga kapatid po. Kahit na yung mga manggagawa, kahit na yung manggagawang kumumpronta sa amin, wala po kaming sa inyo. Mahal na mahal ko namin po kayo. Kung alam nyo lang po. Kaso, sana nga po, kung may nakakarinig man lang o may magsabi man lang sa inyo na ganito, may nagbigay po sa inyo, nagpasa po sa inyo, nagsaling dila ng masamang, naghatid sa inyo ng masamang salita, kausapin niyo po ako ng para po mapatunayan natin. Pero yun nga ho, kaya ako humarap sa inyo ngayon. Sa'yo, Brad Badong. Kaya dahil gusto po magtanong ng harapan, yun lang po. Pwede mag-play ng kasi hindi ko dala yung laptop ko. Meron kasing ginawang kanta, si Brad Elios at saka si Brad Logix. Ayan, shoutout nga pala sa mga kapatid sa Post and Ponder ni Brad Elios at saka ni Brad Logix. Meron silang ginawang kanta kasi meron ka bang tanong? Itanong mo kay Badong. Alam niya ang lahat ng sagot sa iyong mga tanong. Well, hindi ko naman po inaano yun, no, mga kapatid. Ano lang po yun, parang ano lang ng nila Brad Elios at saka ni Brad Logix. Going back to your question, kapatid na Sunny Diaz, totoo ba yung Area 59? Hindi po totoo yung Area 59. Area 52 lang po.
52 po. 52. Opo. Okay. Yun. Totoo po yun, 50 yung, pa. totoo po yun, Area 52 nightclub po yun. And meron pong tindang alak doon. Siyempre pag nightclub, meron tindang alak. Alam nga naman ang ititinda mo doon, gatas. Unless Makes otherwise, sense. ang gatas yung ititinda mo. Tapos na ina. Diretso sa ina. Mas Tapos, mabigat yun. totoo din po yun, nang tinitinda po doon, nagtinda rin po ng alak sa mga sa mga salute restaurant ni Brother Eli. Huwag na tayong maggaguhan, huwag na tayong mag tanga-tangahan. Rodel Mangiliman, Sani Katan. Kaya ka nga nagka-cancer, ang napakasinungaling mo, Sani Katan eh. Biruin mo, nagtinda naman talaga kayo ng alak eh. Tsaka binaboy mo naman talaga itong si Prima Salonga eh. Kung makapagmalinis ka para kang santo. Sa bagay, yung mga santo eh, ay nako, mahirap na lang magsalita. Brother, at sigurado, kung maraming magre-reach out sa'yo na mga kapatid dyan sa Australia. Not only sa lugar mo, sabi mo nga marami kang lokal, yung Busker Stories, mukhang taga-Australia yan, Opo, okay. Mukha nga po. malamang pupuntahan ka niyan at kokontakin ka na niyan. At salamat sa Diyos, Brother Sunny D, sa yung time. Meron ka May tanong, Brad, paano nga pala, Brad, paano po paano po yung patuloy po yung pag-aral, yung pag-aaral po, kasi gusto ko rin po makapakinig, kaso ngayon hindi na ako makapakinig ng mga may mga ginagawa po ba kayong Opo, ganito po pagtitipon? yun. Dati po, meron po tayong ginagawang community prayer. Kaya lang, pinagbibintangan po kami na, yan, nagtatayo na sila ng sarili nilang iglesia. Umpisa na yan. Opo. Stop ko po yon, yung community prayer na yon. Kasi, Opo. with all honesty, wala naman po talaga akong balak na gumawa ng grupo na magtatayo ng iglesia. Wala po. Ganito po yon, kapatid. Yung pong tanong ninyo na paano yun pagkakatipon, gawa-gawa lang po nila yan, yung pagkakatipon na yan. Ang totoo pong pagkakatipon sa Biblia, ito pong kagaya nito. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Sa inyong pamilya, nag-uusap-usap kayo, di ba? Kagaya nyo, ako nararamdaman ko makadiyos kayo, pati yung asawa mo. Hindi ba kayo nag-uusap ng asawa mo ng patungkol sa bagay ng Diyos? Nag-uusap, syempre. Pagkakatipon po yun, kapatid. Yun po yung pagkakatipong sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Kaya ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Hebreo, sa Hebreo 10:25, huwag ninyong pababayaan ang inyong pagkakatipon, ang inyong sariling pagkakatipon, Huwag ninyong pababayaan ang inyong sariling pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. So meron palang tinutukoy si San Pablo na sariling pagkakatipon na dapat wag natin pababayaan. Alin yung sariling pagkakatipon? Yan nga po yung tinuro ng Kristo. Yan nga po yung ginagawa ninyo. At yan din yung ginagawa ng ibang mga tao, mga Budista, mga Hindus, meron silang pagkakatipon. Ano yung ginagawa nilang pagkakatipon? Sabi ng Panginoong Jesucristo, where 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Sino ba si Kristo? Si Kristo po, mga kapatid. Hindi naman po siya si Kristo nung hindi pa po siya nagkakatawang tao. Si Kristo po Kahit sa nga po, Diyos. para nga po mapatunayan, ito po yung kwarto ng anak ko. Tuturo ko po kayo. Para po mapatunayan ko sa iyo na ang anak kong 18 o 19, nasa Biksa, makapakinig din ng... Tingnan niyo po yung niya. May MCGI pa siya rito.
Ito po yung kwarto niya. Minsan chine-check ko rin po yung mga kwarto nila kung ano yung mga nakalagay diyan. Kaya yun nga po kaya inaano ko na lang sa kanya. Pero hindi ko po sinisira. Wala po akong sinasabing masama kay para yung katulad po yung mga wala pong sinasabing masama kala kinukuwento sa kanila kay Brad Daniel or kay kanino man po manggagawa. Wala po akong kahit sa anak ko po, hindi ako nagbabanggit ng gano'n. Hinahayaan ko na lang din sila. Minsan may mga tanong siya, lumingiti na lang din ako. Ayoko na lang pong bigyan ng ano. But alam kong darating ang araw, maintindihan din nila yan. Yes. Actually, meron akong kausap, hindi ko lang matandaan. Alam ko kahapon lang yun eh. Meron kasing mga tanong na hindi naman kaagad pwede mong sagutin. 'Di ba? Yeah. Kagaya nagtanong Baka yung po kasi magkasala ako, kaya yun ang inaano ko po. Maingat po ako sa mga ganyan. Baka po kasi, kung ano po kasi sabihin ko, baka panghawakan ng anak ko. Gusto ko yung yes, sila mismo yung over. Yes. makaka-experience, at least kung nanggaling sa kanila, napatunayan nila, tsaka lang po ako magsasalita. Kaya Yes. yun lang po. Kaya hanggat maaari, ayoko. Kaya po, minsan nadidinig ko siya nadidinig ko yung kasi sa radio room niya. Minsan nadidinig ko na lang yung mga, binabalikan niya yung mga, alam mo yung mga clips ni Brad Ellie. Oo. Yung hindi ko naman po siya binabawalan dahil sabi ko nga kanya-kanya ano yan. Pero yun lang nga po, yun na nga, hindi na nga. Simula na nga nung hindi na siya ewan ko kung dinamay na rin siya ng manggagawa. Hindi na rin siya binibigyan ng link. Yung isa po KNC, kung tutusin parang KNC pa yung isa dahil 14, parang 13 pa lang siya nung hindi na ano eh. Kaya sabi ko nga, at least marunong na naman sila manalangin eh. Marunong, yung mga bata po marunong. Kasi sabay-sabay po kami pag mananalangin din po. Sa isang lugar kami. Tapos, minsan po ang naglilid, yung pinakabunso. Ganun naman po. Hanggang sa nakalakihan na nila. Kaya minsan, pinapaalala ko, hindi kayo nagpe-pray bago matulog. Pray naman daw sila. Tapos bago kumain, awa naman po ng Diyos. Nagdarasal sila, hindi nang ganun kalakas. Pero ngayon, pag sila, marunong naman po. Kahit na lumaki sila rito, awa ng Diyos po kahit papano may konting pinanghahawakan po sila na natutunan nilang para sa akin sapat na muna para sa ngayon. Sapat muna po sa kanila. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kung meron kang pananampalatayang sinlaki ng butil ng mustasa, mapapasubha mo ang bundok sa dagat. Ganun ang nagagawa ng pananampalataya kahit sinlaki lang ng butil ng mustasa. Malaki po ang pananampalataya, kapatid. Kaya yung pong back doon sa tanong po ninyo, kagaya po niyan, brother, gusto ko pa rin pong makipagkatipon. Saan po tayo? Meron po ba kayong ano? Yung pong ginagawa ninyo, pakikipagkatipon po yun. Yun po yung tamang pagkakatipong sinabi ng Kristo na kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan. Dumuroon ako sa gitna nila. Wala pong sinabi ang Panginoon Kristo na kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan na mayroong paksa. Dumuroon ako sa gitna nila. Walang ganon. Walang sinabi paksa. Ang sinabi lang, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 in my name sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Si Kristo, siya po ang daan, katotohanan at buhay. Pagka ang pinag-uusapan po natin is for the benefit of humanity, for the benefit of other people, for the benefit of whoever, Christ is in our midst. Malalim po yun, mga kapatid. Kagaya niya, nag-uusap natin ay kabubuti ng mga kapatid. Palagay niyo po ba hindi tayo sasamahan ng Espiritu ng Kristo, ng salita ng Diyos? Si Kristo po kasi ang salita ng Diyos. Brother Sunny. Kaya wag po kayong kinulong lang po tayo doon sa maling katuruan na kailangan makipagkatipon tayo. Yeah, po. Salamat po sa Diyos at
Ayun, yun lang po yung tanong ko. Meron pa po, ano? Na yun lang, sa ngayon po yun lang po ang aming ano, medyo na-shock pa ako ng konti dahil nag-like ako kanina. Pero palagi po ako na pinakikinggan ko po yung tanong nyo tapos yung mga sinasabi niyo tapos parang gusto akong magtanong sa kapatid kaso wala pong mga nagre-response na kapatid. Yun nga po. Kaya gusto ko makabalita, baka ako may paliwanag sa kanila. Ang sa akin lang naman, kaya ako isinend sa kanila o yung link na sa inyo, pero hindi naman nila mabuksan. Sabi, Brad, di ko mabuksan. Sabi na, sinend ko sa asawa ko, hindi rin nila mabuksan. Sabi ko, baka kasi ako lang yung friend ni Brad, sabi ko siguro. Or naka-block sa Ang inyo. ano nyo po, ang sabihin nyo po, manood po sila sa MCGI Exeter YouTube channel. I-type lang po nila MCGI Exeter. Yun nga po. Yun nga, dahil sabi ko nga, minsan may tanong din sila, sabi ko gano'n. Sabi ko gano'n. Alam mo, Erisan, hindi ko ano may marami rin sila, hindi naman nila mabuksan. Sabi ko gano'n. Kaya ako lang naman nagtatanong sa kanila, hindi para ikalat na meron palang mga exiter. Hindi para ikalat na gano'n. Ang tanong ko, baka sabi ko, kung alam ko to, i-discuss to sa 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 paliwanag pag kami pagsamba, 'di ba? Minsan po ipinapaliwanag nila. Po. Baka ako inopen to, siyempre hindi naman ako nakakapakinig sa kanila. Ang tanong ko lang kasi sa kanila, anong paniwanag nila rito? Siyempre dapat may sagot, 'di ba? Ang Hindi paliwanag naman basta nila, edited lang daw po yung mga picture at artificial intelligence. Nagsisinungaling po sila. Hindi po nila inaamin. Kaya nga malinaw na kampo ni Satanas itong si Danya Rason eh. Biruin mo, alam na alam mo naman na merong Area 52 at saka nandun ka pa nga, sinakal ako ni Danya Rason doon sa Area 52, Sabbath day ni Bradeli noon eh. Sinakal ako yung mga katabi ko, sila Mylene, sila Ate Anidel, yung kambal, na Mina at saka Mira Cruz, nagpa-picture kay Danya Rason, kay Ismael. Sabi ko, magkakatabi kami, parang ang lilitaw, parang mapagmataas ako kung hindi ako magpapapicture din. Nagpa-picture ako. Yun napasama pa ako. Sinakal ako ni Sinabi ng kasi merong bilin noon na wag po kayong magpipicture. Doon pa lang magtataka na yung mga kapatid. Bakit ninyo pinagbabawalan yung mga kapatid na mag-picture inside Area 52? Meron ba kayong dapat itago? Yun. yun nga Kaya po. yun. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, yung sinungaling, anak ng diablo yun. Nakasulat po yun sa 1:8:44. Kayo'y inyong amang diablo. Bakit? Sapagkat ang nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ano ba yung nasa ng kanilang ama na ibig nilang gawin? Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una. Paano siya pumapatay ng tao? Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Pumapatay pala ng tao itong kanilang amang diablo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Kaya mamamatay tao itong si Danya Rason anak ni Satanas.